Ayong gabi, rapture na ba? Nga na ba rapture? Kanang lupa na ko ba niya na ayaw mabili? Kasi rapture na. Kaya salamat kay Ginoo sa kagayunan nga kita yung gilipay, kita kadasig sa pagdoon kaniya through our prayer meeting. Salamat kaayo sa answered prayer no na abot atong mga WMU set and sound sa destination kahapon tulog sila sa ato convention center karon na buwan sila sa Mount Carmel kaya manindog ta nato yung mga Biblia atong magbihon na sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ini isa ka text code sa John 10:28-29. Unawa na ito ning ikaduhang Thessalonica 3:3. Nagaingon, apan ang Ginoo kasaligan ug siya maglig-on kaninyo ug magbantay kaninyo gikan sa dautan. Then mo arita sa John chapter 10 verse 28-29 kung verse no? 1, Jes, 28, pinagayon. Ang akong amahan na mo'y naghatag kanila nga rin kanako. 28. Ako naghatag kanila o kinabuhing dayon. Kung sila dili kayo managna, kung walay subisan kinsa na mag-agaw kanila, ikan sa akong kamot. Ang akong amahan na mo'y naghatag kanila nga rin kanako, dako pa kay sa tanan. Walay si bisan kinsa na makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamo sa amahan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ngayon po si Pastor Bonnie sa pag-ampo. Amen. Kaya, hindi nga, kayo na, patayin na pag-discuss about God's faithfulness, no? Last day karon sa Abril, sa 30. Balik karon na bulan, di ay 30 adlaw. Ugma, sa ulo na sa Mayo. Okay, so, naay tulog ang mga butanga ang tagaan o pagtagad. Then ang Diyos, faithful siya sa tanan ng dapit, espiritu sa atong kinabuhi. For this time, ato ilimit natay tulog ka mga dapit no, sa atong kinabuhi nga atong iskutan nga siya faithful. Una, iskutan nato ng God is faithful to protect our souls. Siya no, faithful sa pagprotekta sa atong kalag. And ang sunod, God is faithful to provide our needs, itong mga daily needs. Then ang ikatulo, God is faithful to put His Spirit in our hearts. So atong naman niya, itong unahon ning ang Diyos, kasaligan o matinunanon nga nag-protekta sa atong kalat. So ang verse ito, ang ibasa ganina, is sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Si Pablo nagasulat dito sa mga taga-Thessalonica. Ito niya nga ang Diyos kasaligan. Na siya nagkataon ng kalig-on, siya kaninyo mag-protekta sa evil one, ng dautan. Kung anong isulti na ni Pablo, tungod kay kining libro sa 2 Thessalonica, naka-focus si Pablo sa mga tao nga gigamit sa evil one nga ginapudluan sila sa usa ka sayop nga pagtulunan ng mga taga-Thessalonica. Katong gihisgutan daw ni Pablo sa 1 Thessalonians
nga mubalik ang Ginoo, bakat daw to. Kaya ang Ginoo humana ko nang balik. Humana ilaha. So nakita ni Pablo nga sa 2 Thessalonians gi-attack niya na nga pagtulunan. Ang gigamit na ng mga tawhana nga doktrina nga si Jesus nibalik na kuno. So ano tayo pabuton kay nibalik niya sa Jesus. Ang nagpalikod niya na sa ila is the evil one. Amo ni atong text diri in 2 Thessalonians 3:3 nga ingon si Pablo di ang Dios is faithful, God is faithful to give you strength and to protect you from evil one. So ang ang tuyo sa kalaban nga naamang doon kay assurance of salvation. Muna ang pasalig sa Ginoo sa ato in John chapter 10 nga atong gibasa ganina, kapitulo 28-29, nga si Jesus mismo mao ay nagasulti nga ako nagahawid sa inyong kalag ug wala na makaagaw kaninyo gikan sa akong kamot. Sige, dughan ba niya akong amahan na tanan, wala na makaagaw kaninyo gikan sa kamot sa akong amahan. Diba, literally, kung imong munaon, wala kamot nagawid sa atong kalag. Kamot ni Jesus, kamot samahan. Pero pag verse 10, yung basahon, ako, huwag akong amahan, Uzara. So, mukha na ito nga, it is God's hand ang naghawid sa ato. Kung nang si Pablo, iyang mga taga-Thessalonica, kasaligan ng Diyos, ang Diyos faithful, o protektahan mo niya gikan sa evil one. So sa idea pag maingon ta nga hawiran sa Ginoo atong kinabuhi atong kalag sa iyang kamot. So mayroon naman nato ang Old Testament nga si prophet Isaiah. Iyang gihulagway nga ang kamot sa Ginoo masulod ang tibuok dagat sa kalibutan. No, kamot sa Ginoo. Nya madangaw niya ang kalangitan. Nya mo na kamot nga nagahawid matud pa ni Pablo. Nga naga-guard sa inyo, nagaprotect sa inyo from the evil one, mao na nga kamot. So makasalig ka nga ang atong kinabuhi, ang atong kalag protected by God's hands. Nga arang kadako. Ay uban yung mulokso pastor. Ang bayang yung mulokso ka. Wala ko naglukso diri sa kanayong gibarugan o asa magkatugpa. Pag lukso niyo, tugpa niyo, ibalagyan pong gibarugan. So, gamay na kayo ang bislig, lukso ka, tugpa niyo, bislig pa rin. Kung yung lukso ka sa Ginoo, tugpa niyo, kamot ka po na yung katukman kayo. So, kaya ta niya protektahan. Maunang natay mga kasaligan ng mga pulong gikan sa Pablo gihapon. And Romans chapter 8, verse 39, 35 to 39. Yan ang gisputan tanang, tanang posibilidad nga pwede ang tao makuha gikan sa kamot sa Ginoo. Matod pa tanan posibilidad nga gituon na tao nga malayo ka sa Dios o maimpirno ka. Muro ibunan ba? Pero yung si Pablo, wala ni isa nga makapahilayo ka ninyo. So mo na nga, we are secured sa kamot sa Ginoo because He is faithful. Ang uban may nga ng inyong doktrina inyo niya mao naman doktrina nga namoy lisensya paghimo sala. Alahin na po na nga istorya. Kay kita giluwas sa Ginoo ug pakiligan nga iyang gihawiran ug iyang giprotektahan o pasabot nga nakay lisensya sa pagpakasala. Naman may kabubuton nga mohimo, halabuhat ka. Kaya tanggalan sa Ginoo iyang bakos. No? Tanggalan sa Ginoo iyang bakos o latoson ka. Ako na rin ibalik-balik. Kung disiplina ang Ginoo sa iyang mga anak, tulog ka paagi na, no? Una, natural discipline, remedial discipline, o final. No, kung natural, balo kang makapasok, gihawiran. Balo kang mabasa ka, dito ka tubig. That's natural discipline. Remedial, apada na kagsakit. Para nga lasing magbago. Di ba ginagbago? Maurang gipon. The same yesterday, today, and forever. Naman yung sinirbisyuhan na tama na.
uli na sa langit, naman ang tawag ng final discipline. Pero ang atong kinabuhi, ang atong kalag, we are set. May magduda ito mga tinuog ka na nga natay eternal security. Ito na sa liga ng Diyos sa iyang kinaiya. Muli na siya tinuod. Because God is faithful, tinuod ng tanan. Naghani kayo mga istorya no, sa Biblia, kung saan na pag-protect ang tao, pananggan si Daniel. Ihagbong sa langog sa leon. Lagyan sa ginong patakong sa bakba sa leon. Kaya na protektahan yun. Pananglit si Shadrach, Meshach, Abednego. Pati itong mga berdugo matod pa sa Biblia, nag-atod sa ila, nangamatay po na. Ang anong gagapos ba nung gapasan? Oy, nangamatay. Alis nga na to. Kung saan pagkatong bubnog yun. Pero tanawa si Shadrach, Meshach, Abednego, naging utat pa sila. Kaya na ay pre-existence of Jesus ito, nag-protect sa iyo. So, kanindot mo. Kung daghanin na, mga Israelites, giprotektahan kang paraon. Mga Israelites, giprotektahan sa Ginoo sa deserto. Nga, ang deserto panahon sa init, makapatay ang kainit, panahon sa gabion, makapatay ang kapugnaw. So, mga sample, lingon ang Diyos, I am faithful to protect you, your soul, kaya niya kayo. Okay, second thing, na taga ang taga diring gabion is God is faithful to provide our needs. Siya tinudanon nga mag-provide sa atong mga gikinahanglan. Very familiar verse, Philippians 4:9-10. Yung na po sa Pablo diya, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Jesus Christ. No? Ang atong Diyos magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Tanawin mo ang background ani, kanang Philippians nga mga Kristohanon diha, mao na ang church nga ingon ni Pablo, kamurag gyud ang nagpadayon og support nako throughout sa akong ministry and mission kong mga buluhaton. Kamo ang nagpabilin nga tan-aw sa akong mga panginahanglanon. So ang balos ni Pablo sa ila, giinan niya sila nga ang akong Diyos magatagbo sa tanan ninyong panginahanglanon. Kay naabutay tanong-tihon sa Biblia magyapon ang Galatia nga kung sa imong ipugas mao may imong maani, no? So ang Ginoo nagkapasalig siya, imit niya tanan natong gikinahanglan, pero hinumdumi nga naapoy kondisyon na, no? Pangayoon sa Ginoo kay kuan siya anang naman siya kamatuoran hindi padayag sa ato sa inyong ipugas mao ay inyong maani. Humay, humay, humay. So si Pablo niya siya kay inyong gihimo sa ako, kamurag ang church nga naga-provide sa akong mga lakaw, sa mission, sa ministry, ug ang akong Dios magatagbo sa tanan ninyong ikinahanglan. So sa tibok Biblia, mo man ay promise sa Ginoo, link diri ang tithes, di ba? Ang imong iuli, ingat ang diyan ako ang kabuan na ito, bubuan mo sa panlangit mo na igong kabutanan sa pagdawat mo. So God is faithful to provide all our needs. So nag-reflect ko na gihapon sa iyahang kinaiya, nga himuon niya na ako'y iyang gipangayo nga kondisyon ba. No? Sa Matthew, mamanang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa gihapon, daghan sa bilanon sa Biblia nga kahibulungan kayo iyahang provision. Pananglit ang creation. Kung tanawin mo ang creation, ipaulahin niya buhat ang tao. Pero kung imong kang baliktaron, iuna sa Ginoo buhat ang tao. Wala pa'y light, wala pa'y yuta, wala pa'y tubig, wala pa'y isda, wala pa'y tanong, patay. Hindi ma-sustain. So sa creation pa lang, nag-reflect na sa faithfulness sa Ginoo to provide needs, no, sa mga
tao, tungkol kay gibuhat niyang tao, ulahi. Giuna niyang kaunon, giuna niyang saon nga masustain ang tao. So daghay mga pamaagi nag-reflect na sa faithfulness of God to provide sa atong mga kinahanglan. Kaduha nga itong inimplo diha is ang mana. Ang mana, i-provide sa Ginoo sa Israelites for 40 years. Grabe na. Ako, 56 na mong akong edad. So, minus 40. Still. So, ano mo, ang 40 years, pagkataasay na ang panahon. Nagipakita sa Ginoo nga ingani ko mag-provide sa inyong pagkaon. Tanaw ninyo ang wilderness, di mo makatanong. Di mo makalakaw-lakaw, daghanay kayo mga ihalas diha. Pero gi-provide niya ang mana, igura sila mong punit niya i-bake na nila. No? Bala sa Biblia, ang mana na gialaw sa Ginoo nga kuhaon is itawag na siya og tanan usa ka umer ba, an umer. So kanang umer, imo i-search. Ang sulod ana 2 ka litro. May yung sa ato din ang umer, midyahan, o kanang midyahan, 2 ka litro. Kung punit ako sa katao, magdalag umer, good for isa ka adlaw nga nagkaon na siya. Naamay mga kuan kanang tawag kanang hangul. No? Mga hangul ba? Kanang dili mo tuman sugo. Kay nga isa ka umer, magkuha sila mga 5 ka umer. So ang yung sa Ginoo isa lang ka umer. Yung mutuman, kay mo 3 or 4, 5 ka umer. Ang resulta uluro na to. Pagulod atong taas ng ilong ni Moses. Wa mo mutuman ako gabagol si Moses. O mutuman yung sa Ginoo. Muna na sa Biblia, ang prayer na to daily needs. Daily, weekly needs, or ato mo na monthly needs. Daily needs. Ang gusto sa Diyos kay sama na siyang love and faithfulness new every morning. Kung dangan sa Biblia, ang Israelites ang gi-provide ng ana until now, gi-provide niya para ang Israel magpabilin. Like sa Iron Dome, no? Sa pagpanahon kami. Pag wala ang Iron Dome, pulbos ng Israel. Makita nga ang Ginoo, maayos sa Israel sa una hatag man, uy, kung ato mo bantayan, bisan karon mo panahon. Ang Ginoo maayo gyapon sa Israel. God provided Iron Dome. Tagaan niya kung mga tao rin tagaan niya wisdom na bisan ang Amerika na ibong ano. Kaya walay Iron Dome ang Amerika. Sila lang ang naso na naay Iron Dome. Ang buting nun, murang nagmanaw sa unang nga panahon. So, hantod karon ang Ginoo giprotektahan niya, magbantay ta sa mga technology. Giprotektahan gyapon niya Israel. Because God is faithful, no, to provide. Si Elijah, himot ko ani kay pagkaon niya, gasugo siya og uwak ba. Kaya bro, kaya na kung kita mauuri ta sa pagkaunon, kung ta sa mga provision sa Ginoo sa Biblia, mawala akong kabalaka. Dali mga langgam, magadala sa imong pagkaon. Because God commanded the uwak to bring food to Elijah. Wala na buhat sa Ginoo patay si Elijah. So kini mga kuan lang no, mga sugilanon nga ngayon akong mahinumduman nga Lord, ika faithful lang sa pagprotect nimo sa among kinabuhi, sa among kalag. But you are also faithful to provide our needs. Doon nasa yung ipangayman na faithful mo sa food kay ba na sa inyong pugas, imong pagano. Gusto pa na patuyang ka, i-provide lang ihapon sa Ginoo imong ginahanglan, mura ka promote ang Ginoo sa imong lifestyle nga wala masulod sa iyong kabubuton. So i-apply na itong discipline nga kung giingon, no? Natural, remedial, final. Okay, that's the second thing. God is faithful to provide all our needs. Ang katapusan, God is faithful to put His Spirit in our hearts. Kung ano iyang kasalig. Si Pablo in 2 Corinthians chapter 1 verse 22,
nga ang Ginoo nagabutang sa iyahang espiritu sa among kasing-kasing o sa inyong kasing-kasing ko. Ibutang niya ang iyang espiritu. So, kana usa ka kuan na siya kanang tawagan nang i-expound na bitaw niya kung sa isulti ni Jesus in John chapter 14 nga ang espiritu mo puyo sa inyo ug muna na inyong madalaban ug muna na ibuban sa inyo hangtod sa kahangturan. So si Pablo as ay kuan na siya kanang apostoles kumentito sa iyang mga panahon. Yan ang balik nga kamaturan. Matod niya 2 Corinthians chapter 1 verse 22 ni si Pablo diya. Siya mao ang nagsilyo kanato ug naghatag sa iyang espiritu. Sa English ni put His Spirit in our hearts. No? Diri naghatag sa iyang espiritu ingon nga pasalig diha sa among mga kasing-kasing. So, ang illustration ani pareha ni sa sakyanan ba? Ang sakyanan o any car, any engine, di siya mo andar pag wala fuel. Di siya mo andar kung wala siya fuel. So, meaning, kung kita magkinabuhi without this Holy Spirit, without the Spirit of God, lisod yun. Ito mo andar. Buto sa pagdilit mo irog. Ang atong motion is balik-balik, nothing. Kung yung ginawa without me, you can do nothing. Siguro, nabuhit na pero wala ka irog. Wala. Kaya wala ang Holy Spirit, wala yung fuel na nabutang sa imong kinabuhi. Kaya ang Holy Spirit, ibutang niya sa itong kasing-kasing, it is like a fuel para sa mga machine. Mauna nga nakasalalay ang atong kanang mga accomplishment sa Ginoo through the power of the Holy Spirit. Mauna ang art of knowing sa kanang pagmuna bitaw sa Holy Spirit, iba-iba na ta. Dahil lahi ng atong pagbitik kung sa iyang leading sa atong kinabuhi. Kung dilit na musunod na, ang nauban, hindi musunod, kinabuhi, dili kayo puno sa kalipay ba. Kaya kinabuhi siya, pinaagi sa iyang sarili, no? Walang mag-depend sa Holy Spirit, hindi butang sa Ginoo sa kasing-kasing. Sama na siya o kanang kabantay mo anang maglayag bitaw. Layag kanang kauna wa may makina, layag mo na taon. Tutuwa mo sa laod, unya way hangin. Kung pasabot, ang inyong buhaton mo sige ron pamugsay. Antod maugtas mo. Kaya walay hangin. Kung pasabot, walay Holy Spirit mo. Kaya karon, nanapoy hangin, pero wala ninyong giisa ang layag. Kung pasabot, na ang Holy Spirit, pero dili ka mo surrender sa iyang leading. Patuyan ka rin yapon. So di ako musulod ang atong as wisdom o knowledge kung sa'yo buhaton na ako dito. Para nga, magdunga na, iisa imong layag, tayo pang hangin, nagmubang Holy Spirit, timon-timon ka na lang sa kinabuhi. Sumuna mga testuhanon na apply ang kalipay, kalinaw, sana kalipay, kalinaw, love, joy, peace, patient, kindness, gentleness, meekness, faithfulness, and self-control. Okay, no? Yan po ni may tabo FOE kanang gulat sa iyang leading sa pagkakita. Ang Ginoo faithful. Yan ang gisilyo, butang na sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing ang iyang balang espiritu. Kung kita magagada na atong kinabuhi din panahon na, ang itawag ko blessed life ang tawag na. Hindi tayo kanunay,
nindot ang kinabuhi o mahimo kang dakong panalangin sa iyang buluhan. So, salamat sa Ginoo o nindot ta o magampo. Halang doon ang balay ko na mong mahan Ginoo among gitanaw balik ang imong faithfulness sa among kinabuhi man. So tanang aspito sa among kinabuhi are faithful Lord. But this time among isgutan ang tulo ng mga utang naman. Una, ikaw faithful na nag-protect sa among kalag Ginoo sa among kinabuhi. Sumala sa Biblia, kaya nimong itutahan ang imong mga katawhan like Daniel, sa Bishop Benigo. So, salamat po kung hihimo-himo na naman. Ikaw nag-upot sa among kinabuhi. And you also promise us pag-provide sa among daily needs na mo man, not weekly, not monthly, or yearly, but daily needs. So, di mo presko kanunay ang imong ipabot kanunay. As you promise your goodness, your faithfulness in your every morning. Thank you, Lord. Salamat kayo, Mahan, niya, yung presensya, yung Espiritu, imong disenyo sa among kasing-kasing Mahan. Ang among himuon mo, nang musunod sa lihok nimo. Ang imong lihok mo, ang pagpahinagdog mo sa imong tulong, dili sa among unahuna at kasing-kasing. Lord, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.